Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Alam mo yung hawak mong hanger, parang akin yan. Ha? Ito? Hanger? Hanger yan, di ba? Hindi. Ano ba yan? Yung pang exercise. Imp. Sa grip. Akin yan. Akin. Hello? Party line, pakibaba. Ang tanda. Hindi yan yun. Ano to eh? Pana. Gusto mo na ganyan Aka na isa. Isa na lang. Ano yan? Papalay po ako, wag ka Binabawasan ko yung mukha ko. Okay. Bakit ba natin ito pinag-uusapan? At saka bakit yung mga bouncer yung med... Umalis na kayo. Parang nangangawit na kayo. Okay na. Palakpakan natin, Tuesday Burger! Santiago! Ay, teka lang. To be fair, ang galing mo umacting din talaga. Ni-research ko talaga ano ba mga pwede. Nagtanong ako online. Humanap ka ng mga inspiration. Expiration. To be fair, effort talaga ka doon. At saka yung mga kahiharapan natin, invested sila sa talakserya ng totoong buhay. Yes. Ayan, pakikisama ang mahalaga para iwas perwisyo sa iba. Yan ang motto ng mga kasama ko, ang Team Pula! Wait! Pakikisama is check, pero may hangganan din. At saka hindi yan free for all, no? Lalo na sa Team Puti! Kaya tuloy po kayo sa programang Ayaw sa mga Abusado. Ito ang Face to Face Harapan! Sa pagbibigay ng advice, singhaba ng sinampay ang kanilang pasensya. Please welcome our harapang tagapayo. Maging maayos na kapitbahay at sumunod dapat sa batas. O, reminder po yan ni Atty. Lorna Kapunan. Hindi sapat na malinis ang labada, dapat pati konsensya. Sabi yan ni Dr. Love, Brother June Banal. Positive thoughts ang pairalin para malusog ang kaisipan. Tama po ba, Dr. Camille Garcia? Walang hindi papakinggang panig. Bukas ang puso niyang laging makinig. Siya ang nag-iisang ate ng masa, Corina Sanchez Rojas! Ate Corina! Balikatan exercises. Balikan. Kending. Oh, madali lang. Alam mo, sa ating DI, ganun lang. Yung dalawang kilos lang, hindi yung 10. Ano ba? Or yung G-force, yung gusto niya, Ate Corinne. Nakakasunod tayo pang mga dalawa lang. At sino Tama. ang pinakamagaling sa kanilang sawsawero at sawsawera? Ate Coring, ang feeling ko, overall, hindi lang sa sayaw. Okay. Pati pananamit, panalo. Okay. Ito ba ay nasa Team Pula? O kaya nasa Team Puti? Ang panalo bago siya mag-alok ng kondo. Yes! Yeah. Ay! Solo. Oh. Ay, wow! Oh, wow! Aye! Uy, kayang-kaya! Oh, okay to nagpapadiscover Si Kuya Pwede. AC. Napapanahon itong issue nga harapin natin dahil kapag ganitong tag-ulan, sampayan is live. Hindi ba? Pero hindi lang ito girian sa sampay, ha? Ang namuong galit ay may malalim na pinaguhugutan. Ano kaya ang kwento sa likod ng atraso sa pasweldo? Sahod ng anak ko, ibigay mo! Yan ang sigaw ni Inday sa kaibigan niya na si Nene. Siyempre, pag kumuha ka ng isang tao na pagbabantayan sa tindahan mo or pagtitindahin mo, kailangan babayaran mo yun. Hindi o pwedeng wala. Siyempre, may pangangailangan din yung tao. Hindi naman sa lahat ng oras
hindi ko napapasahod yung anak mo. Hindi naman sa lahat ng oras, lagi malakas ang kita ko. Bayad-bayad din pag may time. Hindi po pwede yung thank you. May kita o wala, kailangan magbayad kasi yun ang pinag-usapan eh. Sweldo kaya ay mabayaran o tuluyan ang makakalimutan. Ay, paano na ito? May pangangailangan din ng tao. Nasagad na raw ang pasensya niya sa atraso ng kanyang kapitbahay sa sampayan at maling pasahod sa anak niya. Ayun, parang kumbaga nag-extra yung anak niya, hindi binayaran o kulang ang bayad siguro. Tapos may kasama pang sampayan, ewan ko. Inday, humarap ka na. Ako, sanga-sanga na naman ito. Sanga-sangang problema, nagsimula sa pasweldo ba? Anong problema, Inday? Nireklamo ko po si Ning po kasi sinabi niya, kukunin daw niya yung tindera yung anak ko. Ngayon, actually, hindi ko talaga pinapayagan yung anak ko kasi minor pa. Gusto ko ng anak ko na, total wala pang pasok, payagan mo na ako. Kasi may gusto din akong ipapaayos ko yung cellphone kasi sira, di ba, ma? O sige, papayagan na lang kita. O sige, unang linggo, pangalawang linggo, maayos naman yung ang pasahod ng anak ko. Pagdating ng 3 linggo, hindi na po pinasahuran. Pinagpahuguran ho yun ng anak ko. Magkano ang pasahod kada araw? Ang pasahod niya sa anak ko, 250. Yung 200, sahod niya. Yung 50, pangkain niya. Lagi siyang nagpaparinig na babayaran ko naman yung anak mo. Sabi ko, kailan pa? Alam mo naman gagamitin ho ng anak ko. Oh. Pampabayad ng cellphone. Kasi magpapasukan na ho. O ano naman yung sampayan? Pinutol ho yung sampayan ko kasi kaya ho ako nagsasampay sa baba kasi nasisira yung dryer ko. Kaya doon na lang po ako nagsasampay sa baba. Ngayon, bawat maglalaba ako ng uniform ng anak ko, nandyan yung nananadya na magsasampay ng basahan. Buti kung mabango yung basahan, siguro ilang linggo yatang hindi binabad niya, tapos isasampay. Kaya tuloy yung uniform ng anak ko, mabaho. Wala kayong mas malalim na pinaguhugutan? Wala ho po. Basta nananadya lang ho siya, yung bawat sampay ko ho, lagi niyang magluluto siya ng pritong tuyo, tapos yung bagoong, yung siyempre, yung anak ko, sabi, ma, bakit ganito yung amoy ng uniform ko? Di na kasi yung si Atining kumbaga nagluluto ng sinasadya. ganon. Opo, hindi ko malaman kung nananadya o nang aasar. Ayan, okay. Siya naman ang kapitbahay na pinanggigigilan na nitong si Inday. Neng, humarap ka na. Yung sahod ng anak ko, hindi mo binibigay. Digmahan na lang, ha? Yan ba ang gagawin mo? Ha? Bakit talagang inaano mo sa akin yan? Sinasabihan niya, mga damit ng mga anak ko, basahan daw. Mukha kasing basahan yung damit ng anak mo. Mukhang pobre. Ha? Ay, Aba, ako mukhang matapobre, pobre. hindi ho. Ikaw, sinungaling ka, gawa-gawa ka ng kwento. Okay, so eto na, Neng. Ang mga atraso mo daw kay Inday, una, maling pasahod sa anak niya o walang pasahod sa pangatlong linggo. Pangalawa, pinutol mo daw ang sampayan niya. Pangatlo, pinagbantaan mo daw siya na bubuhusan mo siya ng kumukulong mantika. Kapal na mukha mo. Ha? Totoo ba ang lahat ng iyan? Magpapaliwanag si Neng sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Sinong sisimbahan? Face to face. Sinong ngingiti? Harapin mo face to face. Ngayon ang ating tanong, Neng, lahat ng mga binanggit natin, yung bubuhusan mo siya ng mantika, pinutol mo ang sampayan at hindi ka nagpasahod ng tama. Totoo ba lahat yon? Totoo po yun. Lahat! Totoo din po na pinutol ko yung sampayan bilang pinakaganti ko po sa kanya. Grabe mo, ha? Pati sampayan, nakikisampay ka na nga eh. Nakinabang ka rin sa sampayan ko. Okay, pero kasi alam mo, kung iisipin natin,
Nakinabang ka naman sa serbisyo ng kanyang anak, 14 anyos lang, hindi nabayaran. Nakikisampay ka naman sa kanya. So bakit parang ikaw pa ang galit? Hindi po ako totoong nakikisampay kasi pareho kami nangungupahan doon eh. Nung umupa kami doon, yung sampayan na yun nandun na. Kaya paano sabihin niya sa kanya yung sampayan na yun? Hindi ko malaman kung nananadya ako o nangaasar-asar. Tsaka kasi po dito, sa sinasampayan ko, Magbayad ka, Kasi yun nga, ang importante. maulan ngayon. Yung sinasampayan ko, walang bubong kaya tumutulo. Kaya ginigilid ko rito banda sa kanya. Paano sinasabi nakikinabang siya? Gusto mo ba yung ginagawa mo? Proud ka ba doon, ate, na nanira ka ng property ng may property? Hindi Kanya yon. Sampayan niya nga yun, pero dalawa kami may karapatan na magsampay doon kasi dalawa kami nangungupahan doon. Oh, binabayaran naman pala. Ganito po yun, Napakinabangan mo pala ng Tuesday. siya. Pero Yung bahay ko sa sampayan ko, taas, maliit lang, wala talaga masasampayan. Kaya yun lang talaga yung sampayan namin. Pero yung sampayan, hindi naman yun eh. Ang punot dulo, yung sweldo. Opo, yung sweldo Tama ng ba? anak ko. Sweldo, Neng. Magdag na lang yun. So ikaw naman ay talagang nag-alok ng trabaho sa bata na gusto lang naman kumita ng konti. Siya pong nagsabi bakit na- nga ba hindi mo nasweldohan nung pangatlong linggo? Kasi ito nga po nag-uulan. Hindi mo na kita mapapasahod ngayon na kasi matumal. Ito mag-uwi ka na lang ng prutas. Ang ano nila, porket binibigyan ko ng prutas, yun na daw yung pasahod na yun, tiway na lang daw yun. Ang dami sinasabi. Pwede naman ibenta yung prutas. Pwede rin naman. Ewan ko, ang sasama talaga ng ugali ng mga yan. Hindi, binibigyan mo ng prutas anak ko. Napakamatang Ano? pobre. Ano na lang ba yun? At saka isa pa po sa akin sasama ng loob ko. Dumadaan yung mga anak ko, lalo yung bisyo ko. Sasabihan niya, basahan yung mga damit ng anak ko. Yung damit ng anak mo. Nako, pero ganun talaga. Kapag ang usapan ninyo talagang sweldo kada araw, yun dapat talagang ibibigay mo. Opo. Ganun Ito lang talaga. naman pong linggo yun, hindi ako nakakabigay kasi talagang matumal naman po. Okay. Hindi na nga So, po ako nakakapagtinda dahil naubos na rin yung pangpuhunan ko doon eh. Oo. Kasi hindi naman po prutas, hindi naman po ako lang nakapwesto doon, tabi-tabi po kami kaya matumal. Magkano bale ang utang niya? Ano, ilang linggo yon? Isang linggo po. 250. Hindi totoo yun, sinungaling yan, Isang 4 na linggo araw po lang yun. yun. Ano, sinungaling ka ako? 4 na araw lang na wala akong pinasahod. Baka anak mo sinungaling sinasabi sa'yo. Ang 4 na araw, 1,000 pa rin yung 250 a day, ate. Malaki pa rin yun. Attorney Lorna, dapat may pananagutan siya, right? Ano ba yon? Child labor ba yon? Well, first of all, child labor yun. Second, hindi kailangan ng kontrata sa ganyan, Kasi normally kailangan ng employment contract. Pero pag ganyan, word of mouth, yung oral na... Verbal. Agreement. kontrata yan. Pag nag-promise ka ng 250, bayaran mo. Kasi pwede kang kasuhan ng ng either collection or pwede ngang stop pa pag prinamis mo yung ganyan, Ayan, tsaka yung pagputol ng sampayan, destruction of property. That's Tama ba? destruction of property. Destruction of property Tama yan. Lalo yun. na... Pero ang defense niya, pareho naman silang nagre-rent sa Oo. place na yon at pareho silang may karapatan ng maglagay. Hindi maglagay ka ng sarili mo. Maglagay ka ng sarili mo, dalawa. Hindi ba pwedeng dalawa? Wala, asaran eh. Ang nangyayari sa kanila, asaran. O, iba pa yung kaso ng grave threat. Iba pa Bubuhusan daw niya ng kumukulong mantika. grave threat yun. Kasi yung kumukulong Pwede na ako mantika mag-abogado. might even result in death kung kumukulo yan. Baka hindi lang grave threat, baka frustrated homicide Murder, pa yan. oo. Depende sa kung magaling ang abogado ni Mami, Iinit pa sigurado ang away sa pagharap po ng kanilang mga kakampi dito lang sa Face to Face Harapan. Sinong sisimahon? Face to face. Sinong ngingiti? Harapin mo face to face. Ayan, siya naman ang magsasabing matapang ang apog ng nakikisampay na si Neng. Malen, humarap ka na. Abusada ka! Paano ka naging abusada? Sige nga. Kung ikaw ka lang, agad ka. Ano? Kapal din ang mukha mo. Paano ka naging abusada? Sige nga. Masyado kang mayabang ni... Ano kasi niliyabang ko sa'yo? Ano traso ko sa'yo, oy? Napakayabang mo! Ate- Sigasigahan ka sa lugar namin dahil Oo, talaga. Ate Malen, bakit mo naman po nasabing mayabang si Ate Neng? Masyado po yan eh. Pag may mga inaano sa kanya, nagsisigaw, masyadong bungangira yung Ano atraso ko sa'yo para magaganyan ka? Ano naman ang mga binubunganga? Ano ang mga sinasabi niya? Nung time na po, nawala yung ano niya, tinatanong lang po namin kung nakita ba niya yung damit ni Inday na nawala.
Siya nagpaparinig, siya Nagtatanong, pinagbibintangan ako. Ako daw kumuha ng dalawang damit. Ha? Tingin mo siya ang kumuha, siya ang dahilan kung bakit nawala yung dalawang damit? Hindi naman po kasi yung time na yun, may sinampay siya at may sinampay din si Inday. Ngayon ako pa nga pong pinagbibintangan ni Inday na akong kumuha. Tinanong ko siya na daw ang pinagbibintangan. Tinanong ko lang naman kung may nakita ba siya. Malay ko sa mga sinasampay niyo. Doon naman tayo sa maling pasahod ni Ate Malen sa anak ni Inday. Anong masasabi niyo? Ano niya, yung pasahod po niya sa inaanak ko, lagi pong bitin, lagi pong wala daw dahil kaysa tumal, kaysa ano. Kailangan po ng inaanak ko yung yung pera na pinangako niyang pasahod. Yung pala, ang hilig mong buraot nito Ano naging buraot? Sige nga. Di lang napasahod ng 4 na araw, buraot na. Kung buraot talaga, totoo po ba na matumal talaga ang benta? Ano naman makaintindi? Kahit yung lakas ng bata, binuburaot mo pa. Gusto mo, libre? Ang laki ng hugot na magkumari na sa akin eh. Totoo naman binibigyan mo pa ng apo. Di nga kayo mga marunong makaintindi, nakikita ako na maayos, matumal. Bibigay ko rin naman. Dinadaan mo na lang sa prutas. Dinmahan na lang? Prutas mong bulok? Tawagin naman natin ang kakampi ng inirereklamong kapitbahay. Bakit kaya si Neng ang kanyang kinakampihan? Angie, humarap ka na. Isa ka pa, sinungaling! Sinungaling! Angie, kamusta ka naman? Okay ka na ha? Kalma ha? Paano mo kilala si Neng? Bakit siya ang kinakampihan mo? Kaibigan ko po kasi siya. Okay. Bali, kapag pupunta po ako sa kanya, umiiyak po yan na laging nilalait nitong mga to. Papanlait na sa'yo. Kala nyo, nililis nyo. Sinungaling. Angie, lang po yan. nakita mo ba yung pangyayari Gawa-gawa lang na po. pinutol niya o kinuwento niya sa'yo, pinutol niya? Kwento niya po sa akin. Anong Aminado naman po siya, ginawa niya po kasi sobra na daw po kasi yung panlalait nitong mga to sa Tinapon niya yung mga... Mapanglait pala Hindi kami nilalait, sinungaling. Manahimik kayo, sasalita ako. Sinungaling. Dala ng galit niya. Opo. Ikaw ba, may personal ka bang galit kay Malen or kay Inday? Mga ano po talaga yan mga dalahira po talaga yan. Bakit? Bakit mo nasabi? Justisya! Galing gawa-gawa. Huwag mo sabihin kasi galing kang abroad. Kung makabata ka na ng mahihirap. Teka muna. Ex-abroad lang Hindi, naman. ang tanong, ano ba ibig sabihin ng dalahira? Dalahira po, masyadong Masyadong madaldal po kasi yan Madaldal. Doc Love, yung maliit na bagay na lumalaki ng hindi naman dapat, saan ang gagaling yon? Sa galit. 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 Ayun. Anger. Alam nyo, yan ang sisira sa katawan nyo, yung galit. At sa litang na community nyo, no? Isang compound lang kayo. I couldn't imagine kung anong itsura nyo pagka nagkaharap-harap kayo doon. Napunan nyo, wala kayong nakikitang maganda sa kapwa, no? Ang pinag-aawayan nyo rito, ang pinakamabigat, yung sweldo. Neng, talagang, miski anong anggulo natin tingnan, walang kakampi sa'yo. Kasi yung bata pa yun underage pa nga di ba? Kailangan talaga swelduhan dahil may commitment ka sa kanya. Ang malinaw dito, punong-puno ng galit ang puso ninyo. Barkada kayo dati, di ba? Wala na kayong makitang maganda at hindi ito maganda sa isang community. Lalaki mga anak nyo, makikita nilang ganyan, pati sila mag-aaway din. You're not setting a good example. Naiiyak na si Neng. Ayun, Neng. Diba, no? Mas maganda yung bati-bati kaysa hindi. Bakit sasama lang po ng loob ko? Yung mga anak ko, sinasabihan niya, basahan daw yung damit. Basahan yung damit. Yan ang kinasasama ng loob ko. Hayaan mo na. Kasi talagang ganun lang kapag nagkakagalit. Pag nagkabati na, mawawala Grabe na po lahat bunganga yan. niyan. Pati mga anak ko pinapahiya, inaanod doon sa eskinita namin na purbasahan daw yung mga Ilan taon sinasampay na ko. yung mga anak mo? 14, 15, tsaka 4 years old. Masakit yun para sa nanay. Huwag na natin idama yung mga anak. Okay, so humanda na kayo ha sa mga pagsasabon na gagawin sa inyo nitong ating mga sausawero at sausawera. Daig pang nilagay kayo sa washing machine. Ay, Washing machine! Washing machine! Washing machine! Balik na lang. Washing machine! Mula kay Dr. Love, washing machine. Ayan, okay. Hindi, daig pa kayo sa nilagay sa washing machine kapag nasabon na kayo ng ating sausawera at trio tagapayo sa pagbabalik ng Face to Face Harapan! Sinong sisimangon? Face to face. Sinong ngingiti? Harapin mo face to face.
kung meron kayong maperwisyong kapitbahay. Di ba meron tayong tinatawag na neighborly na ugali? Yung mahusay na pakakapitbahay. Para dapat handa ka, kunyari kumatok, hihingi ng isang cup ng asukal, ng asin. Handa ka magbigay. Sa maliliit na bagay, pwede tayong marunong ipakita ang pagiging pagkakapwa-tao. Hindi kailangan malalaking bagay. Halimbawa, hindi na sweldohan yung bata, hindi na bilang mabuting kapitbahay, hayaan mo na anak, kakausapin ko ang tita Neng mo, baka naman kinapos lang. Aalamin ko muna, yung ganun ba? Pakikitungo ng marahan at magaan imbis na tumalon agad sa away. Yun ang tinatawag na neighborly. na Neighborly. conduct. Yes. Ikaw, neighborly. Ako, Siguro ate si ko rin. Ryan, lilipat na lang ng bahay yan. Actually, yun yung naging ending. Pero dati po kasi, nakatira po kasi sa townhouse. Magkakadikit 6 na units. Tapos, isang kotse lang ang nakakadaan. Sa dulo, bawal po kayo pumarada. Pero yung tumira doon, pumaparada doon. So, hindi makamaniobra po yung iba. Sinabi ng tatay ko, ayaw nilang madala sa pakiusap, iwan mo yung sasakyan sa harap. So walang nakakadaan. Hanggat sa one day, yung kapitbahay namin, tinatry yung makalabas, 20 minutes, nag-iingay ng busina, walang pumansin sa kanya. Hanggat sa lumabas ako, dahan-dahan kong binuksan yung pinto ng sasakyan, pumasok ako ng mabagal, tapos pinasok ko yung sasakyan. After nun, hindi na sila pumarada doon. Natuto na, kasi perwisyo sila, perwisyo din kami. Ay, gumaganti. Tapos umalis na kami doon. Umalis na kami doon. Umalis na lang sila. Lumipat na kami. Ay, bad example. Hindi, Okay. pero pinakiusapan muna. Pati sa admin po, ayaw talaga. Pero parang paglalarawan na nagkakapikunan talaga, ate ko rin. Correct. Pag di nadadaan sa usap, minsan umaabot sa ganon. Correct, Pero sana wag correct. na. Okay, sino mauuna sa magbibigay ng mga payo? Ito na po, si ate. Okay. Talagang pinatakip sa'yo kasi katabi mo ko para hindi ako masaktan. Mapapayo ko lang sa'yo, te. Kung gusto mong respetuhin ka, sana marespeto ko rin ng kapwa mo tao. Kung marunong ka kumuha ng tao, sana marunong ka rin magbayad ng tao. Mahirap magbenta. Kung ikaw na sa kalagayan ng magulang, sana maintindihan mo yun. Diba? Si Ivana Alawi dito na sa face to face. Pula naman. Dahil maghintay ka lang ng konting panahon, babayaran ka naman ni ate. Siguro pag nakamaganda ang panahon, makakabenta siya ng maayos, siguro mababayaran na yung anak mo. Kaya maghintay ka lang, wag mong awayin kasi mapupunta kayo sa hindi maganda eh. Paano mo nga ba pipigain kung wala ka na mapipiga? Actually, mahirap yan, ate ko rin. Pero Oo. alam mo, siguro pagdating sa ganyan, kailangan magpakatao ka eh. Kasi ikaw yung magsiset na example sa mga anak nyo. So, sana kayo bilang mga nanay mag-set ng example na kaya natin kontrolin to, pag-usapan natin over champurado or kung kahit anong merienda yan at magkakaayos tayo, hindi yung aabot tayo sa awayan. Yun lang po. Ayan. Maraming salamat, Marimar. Ang ganda ni Doc Camille, no? Ang ganda ni Doc Camille. Ano ba shampoo mo? Ang bilis humaba ng hair mo. Dr. Love, paano ba natin masasabuhay ang utos na ibigin mo ang iyong kapwa kahit ikay winawalang iya? Mahirap gawin yan. Mahirap gawin yan. Sabi nga, pag sinampal ka sa kanan, ibigay mo yung kaliwa. Pag kinuha yung t-shirt mo, ibigay mo yung polo mo. Ano? Ikaw na lang kaya. Pero eto, maikwento ko lang sa inyo. This week, meron akong pinabarangay na kapitbahay. Kasi yung driveway ko, palaging doon siya nagpapark ng motor niya. At nananadya talaga. Talagang doon siya nagpapark. So paglalabas ako, mahirap lumabas. Tatahanapin mo pa siya. Kinausap na namin several times, nagtataas ng boses. So sabi ko, ang solusyon, ibarangay. Ano gusto kong ipaliwanag sa inyo? Ang mahinahong salita ay nakapagdudulot ng kapayapaan. Ano? Nandun kami sa barangay, kaharap namin yung mga opisyal. At ako'y nagpapaliwanag doon sa ginawa niya, yung violation niya sa Republic Act 4136 and so on and so forth. Inaasahan ko sisigaw yung kapitbahay ko. Pero tahimik lang siya. No? So sabi ko, imbis na magalit ako, okay na sa akin, sige na, palalampasin. Basta huwag ka na lang mag-park uli doon kasi bawal yun. So, ang aking paalaala sa inyo,
huwag tayong padala dun sa emosyon. Pag masyado tayong mataas ang emosyon, bababa ang ating intellectual chubachenes. Di ba? So, kailangan maging mahinahon para maunawaan ng bawat isa. Walang galit. Ate Kuring. Ayan, thank you, Brother Love. It's all about love. Attorney Lorna, ano ba ang pangontrang legal sa kapitbahay na sadyang maperwisyo? Actually, merong mga batas nga pero ang unang-unang gagawin, dapat sa barangay level. Kasi yung mga problema ng ganyan, pwedeng pag-usapan. Ang problema sa inyo, communication. Hindi lang sa inyong dalawang magkaibigan, pati yung anak niya, no? Kung in-explain mo lang sa anak niya na babayaran siya, pakonti-konti, kasi ang feeling ng anak niya, dinadaya mo siya kasi nakita naman niya na magaling ang benta mo at hindi ka naman nagbayad sa kanya. So, communication yun. Sa issue ng sampayan, pwede namang common sampayan. Sana yung barangay, proactive ang barangay. Merong common sampayan. Kasi yung mga mahirap yung kanya-kanyang sampayan, o mag-schedule na lang kayo. Again, communication. Pag-usapan nyo sa barangay, baka may common area sa paglalaba, sa pagsasampay, and all that. Kasi maliliit ang mga barangay nyo. Hindi pwede yung sari-sariling And lastly, pag hindi kayo nag-usap at hindi maganda yung dadalhin nyo to sa korte. Because mas malaki pa ang perwisyo kesa yung mag-usap kayo. Intindihin nyo na sayang ang oras nyo. Sayang ang oras nyo. But, ang concern ko lang, at ang pera, ang concern ko lang yung anak mo. Kasi baka ma-traumatize na. Kasi maganda yung, sa atin mga anak, maganda yung may summer job. Summer job niya yan Para alam nila yung value ng work, na hindi lang umasa ng allowance sa mga parents. Pero pag ganyan na-traumatize na, baka ayaw na magtrabaho in the future. May effect yan, Ayan, thank you very much. Nako, Attorney Lorna, ewan ko, bilangin natin sa 10 nating daliri yung mga huwarang barangay. Yung mga huwarang barangay captain na talagang aktibo sa pagtulong sa kanyang kinasasakupan. Dapat magkaroon ng ganyang awards, hindi ba? Dahil yung ating mga barangay, may batas nga na nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan, hindi naman ginagamit. Okay, so malalaman natin kung anong kanila natutunan sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Pula, pula, pula! Face to face, sino umingiti? Harapin mo face to face. Neng, matapos mo marinig ang mga opinyon ng lahat. Alam mo naman kung saan nanggaling lahat ito. Magkaibigan kayo dati, hindi ba? Kaya nga yung anak niya, binibigyan mo ng trabaho. Maganda naman yung intensyon, hindi ba? Kaya lang baka talaga kinulang. Kasi bakit naman ipagkakait kung meron? Tama ba, Neng? Pero meron ka responsibilidad. Yun nga po, kinausap ko naman po yung anak niya na bibigay ko rin yung kulang ko sa'yo. Oo, pero syempre uli menor de edad yung nanay ang kausap mo dyan. So, kailangan siya ang pahupain mo. At kailangan umiintindi din tayo. Lalo na kung hindi naman tayo sobrang mamamatay na sa gipit. Kaysa magbunganga at mag-away. Diba? Yung sampayan, madali lang yun. Magsampayan kayo ulit doon. Tigi-isa kayo para wala na kayong hiraman. Yun na lang po kasi yung space doon Yun na lang ba space doon? Kung bibigyan ko kayo pareho ng dryer. Bibigyan ko kayo pareho ng dryer. So, sigurado, wala namang washing machine Washing machine! Kaya naman nila maglaba. Ewan ko lang itong nakita namin, naghahanap kami kanina Parang pwede rin washing machine Pero ang importante dahil tag-ulan, para hindi na magsampay dryer. Diba? Siguro makakahanap kayo ng espasyo. Sa dryer. Oo, sampayan, di kayo makahanap. Dryer, meron talaga itong mga to. Oo, diba, no? Ayusin Halata. natin. Okay. So, maliban dyan, sabi mo, 4 na araw lang ang utang mo, sabi mo, 6. So sabihin na nating 6 times 250, 1.5.
O, ito na, kami na ang sasagot sa 1,000. Sa 1,000, alam mo kung bakit 1,000? Para trabahuhin mo naman yung 500. O, 500 na lang, di ba? Nangalahati yung obligasyon mo. O, ayan, bigay mo sa kanya. Thank you, Ma'am Oh. Corina. O yan, nakaharap pa ang face to face. O, ayan. Ayun. Okay. Okay na. Yung 500, tatrabahuin niya para iunti-unti pa sa inyo. Huwag mo nang patagalin. Opo, ma'am. Kahit 100 lang o 1 linggo. Ano ba naman yon, right? O, so, nakita natin na lahat masosolve kapag maayos ang usapan. Bati na kayo? Nako, yung mukha. Yung mukha talaga, umamo. Talaga, alam mo, mag-before and after nga tayo. Kikita tayo sa TikTok. Nag-uupakan, tapos nagyayakapan. Oo, di ba? Kapag tayo po ay, oo, talaga. O, kita mo, naiiyak ka pa sa tuwa. Maganda talaga yung gumagawa ng maganda. Mapayapa sa dibdib, di ba? Okay, kapag tayo po ay nahaharap sa bagay na ikakagalit natin. Marami yan. Yung may utang sa atin, di nagbabayad, ewan ko kung ano-ano pa, di ba? Dito na natin masusukat talaga kung ano ang ating karakter. Kasing babaw ba natin ang ating katapat? Sing sama din ba ng ugali nila ang ugali natin? Magagamot ba ng gantihan ang ugat ng problema? Sukatin natin ang kalidad ng ating pagkatao parati. Depende sa sitwasyon, lalo na sa panahon na tayo ay sinusubok. Walang resulta na masama sa tamang gawa. Ako po ang inyong Ate Kuring nagsasabing may cake ang harapin ang mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap basta dapat may mukha kang iharap dito sa Face to Face Harapan! Face to face. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Kaya na ating pag-usapan. Face to face, tama ng okrayan. Sabunan, sabutin, tama o mali. Galit, bati. Bawat panig ating pakinggan. Ang mga gusot ay may kasagutan. Face it, face up. Di ba sadyang makulay ang mukha ng buhay? Tayo'y magharapan sa bawat katanungan. Ultimo brief niya, pinitik! Sinampay ko po na brief sa sidecar. Nakita ko po sa kanya eh. Bakit sa pag nakita ko nakahangir? Sinampay mo na lang. Dapat tinanong mo muna, uy, kanino po ito? Kanino ito? Dapat Lost and found. Wala naman pong ganito eh. Mga brief niyang mapulot lang lang eh. Galing po sa kalakal eh. Hindi ko talaga ninakaw yun. Kalokohan mo, suot-suot mo na nga eh. Harapin mo